Ngayong araw lang, 8 ang napatay na drug suspect sa Bulacan. Sa pinakahuling tala ng Philippine National Police, umabot na sa 293 ang napatay na sangkot umano sa droga sa buong bansa mula July 1 hanggang 24. May report si Marisol Abduraman. Dali, lumaban, dali. Nauwi sa habulan ng pagtugis sa isang drug suspect sa Barangay Perez, Mekawayan, Bulacan. Pinagbabaril umano ni alias Rico ang mga humahabol sa kanyang pulis. Nagkaroon ng konting habulan. Actually, hindi naman mahaba yung ano ng habulan. Wala pa kasi ang result ng soko sa tiyan at saka tagili sa parang sa lower part ng kanyang abdomen. Bukod kay alias Rico, may tig-isa pang napatay sa Kalumpit, Bukawe, Pulilan, Bulacan, San Jose del Monte at 2 pa sa Malolos. Sa inisyal na ulat ng Bulacan PNP, nagtamo sila ng mga tama sa katawan matapos umanong manlaban sa mga otoridad. May samot-saring baril ding nakuha sa mga suspect. Hindi lahat po bypass yung mga nalaban. Mayroon din pong true serve of the search warrant. It's either lumaban sila o makulong. Sa kabuuan, 65 na drug personality na ang napapatay sa operasyon ng mga pulis sa Bulacan. 17 namang drug personality ang biktima ng hinihinalang summary execution. Kahit isang complaint, wala pa po kaming natatanggap na galing sa mga pamilya ng biktima. If they requested for an autopsy, pwede naman. Isang konsehal naman ng Doña Remedios ang sumuko raw sa mga pulis kanina. Sa isang bypass operation naman, binawi ng buhay ang isang tinaguriang Ninja Cop o yung nagre-recycle ng mga drogang nasasabat sa mga operasyon. Kinilala siyang si Police Senior Inspector Ramon Castillo ng Quezon City. Aabot sa mahigit 1 milyong piso ang halaga ng drogang nakita umano sa kanyang sasakyan. Nakakalungkot ng pangyayari dahil isa siya sa mga ating opisyales at kasamahan sa daig ng QCPD. Sa pinakahuling ulat ng Philippine National Police, mula noong unang araw ng Hulyo hanggang nitong July 24, 293 na ang napapatay na drug suspect sa bansa. 3,749 naman ang mga naaaresto. 129,753 naman ang mga sumuko. Habang 68,947 ang mga nasa bahay na nakatukna ng pulisya. Ikinababahala naman ni Bishop Roderick Pabillo ang pananahimik ng marami sa mga nakikitang patay o mga hinihinalang biktima ng extrajudicial killings. Sigurado ba tayo na mga pinapatay ay mga pushers or ang mga addicts? No, kahit na nga addict, hindi dapat patayin, no? At saka, bakit mga mahihirap lang? Ayon sa Commission on Human Rights, malinaw na paglabag sa operational procedures ng PNP ang pagpatay sa isang suspect para lang pigilan itong manlaban. Ang kailangan lang po ay pangalagaan na sa police operations ay may pangalaga sa karapatang pantao at kung may paglabag po sa mga alituntunin at protocols at procedure mismo ay dapat panugutan ang sinuman na umabuso. Sa kanyang unang SONA, binigyang diin ni Pangulong Duterte ang seryosong kampanya ng gobyerno laban sa iligal na droga. Double your efforts, triple them if need be. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Para naman sa mga dumaraming bilang ng mga sumusuko, ipagamit daw ang mga kampo ng militar bilang mga rehabilitation center. We will also prioritize the rehabilitation of drug users. We will increase the number of residential treatment and rehabilitation facilities in all regions of the country. The armed forces of the Philippines will facilitate the preparation for the use of military camps and facilities for drug rehabilitation. Samantala, inihain sa Kongreso ang panukalang ibaba sa 9 anyos mula 15 anyos ang age of criminal liability. Ito ang House Bill No. 2 ni House Speaker Pantaleon Alvarez at Capiz Representative Fredinel Castro. Marami raw kasing minor de edad ang ginagamit ng mga sindikato para malusutan ang batas. Pero si Vice President Leni Robredo tutol dito. Nakakatakot yung sitwasyon na halimbawa ibalik yung death penalty, ni-lower pa yung age of, di ba? Age of criminal liability. Nakakatakot na meron tayo mga bata na isi-sentence to death. Yung sa akin, yung pag-determine ng age of criminal liability, pinag-isipan ng matagal.
Marisol Abduraman, GMA News.